Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Trading Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Pinoy ka, buo ang iyong loob. Kaya kaibigan, mas piliin mo laging gawin ang tama. Mas piliin natin laging gawin kung ano yung mas makakabuti sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating bansa. Mahalin po natin ang ating minamahal na Pilipinas. Atin po ito. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. Winner ka, Pinoy! At kaibigan, sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Kasi bakit? Dahil winner ka, kaibigan. Winner ka, Pinoy. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Itanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Itanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, at pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. Nako, kumusta mga kaibigan? Marami po sa inyong nagtitext sa akin at maraming nag-request na itutuloy daw pa rin po natin ang pagbibigay ng mga bugtong. Of course, your wish is my command. So meron pa rin po tayong mga bugtong ngayon. At kumusta kaibigan? Sana ay nasa maayos kang kalagayan. Ganun na rin ang iyong mga minamahal. At itanong nyo sa akin kung sino ang aking mahal tuwing linggo ng alas 11 hanggang alas 12. Siyempre kayo po yun. Kayo po yun. At kinakongratulate ko ulit yung mga nanalo last week dun sa ating bugtong. Si Alicia, si Rowena, si Adora, at si Boy. Congratulations na ipadala ko na po sa kanila ang kanilang mga prize, kanilang load na prize. Ayan. Alright, so ipagpapatuloy po natin mga kaibigan, ngayong tanghaling ito yung pag-uusap natin tungkol sa kabayanihan. Kasi I want us to continue on with the Decalogo, yung Decalogo ni may Sublime Paralytic. Lako, Chris, nag-brain freeze ka. Oo, na pag-uusapan ulit natin yung Decalogo ni Apolinario Mabini. Last week po, ang pinag-usapan natin is yung una at saka pangalawa sa Decalogo ni Apolinario Mabini, na ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay. At yung pangalawa, sambahin mo ang Diyos sa paraang minamatuwid at minamarapat ng iyong pait at sariling kalooban. So, it's really for God. Napansin po natin na yung sa unang dalawang dekalogo ni Apolinario Mabini ay para sa ating Diyos talaga na lumikha sa atin. So, hindi talaga pwedeng, kaibigan, nakalimutan yun. Kaya napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali, mga kaibigan. Hawak kamay para sa tagumpay. At dahil marami po ang natuwa na tinugtog ko last week yung kantang Hawak Kamay, sabi ko, that is going to be our theme next week. Ayan, so hawak kamay. Sana po ay meron kayong kahawak kamay. Lalo na sa ganitong pagkakataon na medyo mahirap ang buhay at sinusubok po tayong lahat dito ba. Hindi ko po mabilang sa dami ng mga tao na kakilala ko ang nahihirapan sa ngayon. Marami pa rin po sa inyo ang dumadaing ng tulong. Nasabi ko, pasensya na, pumunta kayo sa inyong mga gobyerno or sa inyong mga, hindi pala gobyerno, sa inyong mga barangay, council, ganyan, para humingi ng tulong. Kasi hindi po natin matugunan ang lahat ng kahilingan. So,
gusto ko pong ipaalala sa atin lahat ngayong tanghali, mga kaibigan, na ang bawat tagumpay, every success, every story of success, or even failure, is a story of community. So, gusto ko pong ipaalala sa atin lahat yan para medyo minsan ay kalimutan naman po natin konti ang ating sarili at iangat natin yung ating pagmamahal sa iba. Okay? Mga kaibigan, na ang bawat tagumpay natin ay kwento ng komunidad. Yung kinain po natin ngayong almusal, yung kanin po na kinain natin ngayong almusal, it's a story of community. May nagtanim po ng palay na yan. May nag-alaga, di po ba? Hanggang sa mamunga yung palay na itinanim. May nag-harvest ng palay na yan. Nagbilad, may nag-meal. Nung na-meal, isinako po yan. Hanggang sa kinilo doon sa palengke nun, kung saan din nyo binili. Hanggang sa makarating sa inyo, niluto po siya para maging kaning masarap. Even the rice you eat, just that basic staple of our everyday, is a story of community. Bawat tao po, kahit yung kwento mo, ng buhay mo, naging guru ka ba, naging fireman ka, or ano man ang trabaho mo ngayon, you are a story of community. So gusto ko na yun ang ating pagtuunan ng pansin ngayong tanghali, mga kaibigan, na magbalik tanaw tayo sa mga tao na nakatulong sa atin para tayo ay maging matagumpay. At sana, ito lagi ang paborito ko. Kaya nga po tayo may Winner Ka Pinoy kasi yun ang aking adhikain na maipasa yung pagmamahal na ibinigay sa akin. Yung regalo na ibinigay sa akin, gusto ko na maipasa rin sa iba. Na dahil ang kwento ko, ang kwento ni Chris Lorenzana na host ng Winner Ka Pinoy, na binamahal ng madami sa inyo po na nakikinig at sumusubaybay sa akin, at ako po ay labis na nagpapasalamat sa pagmamahal na yan. Gusto ko maipasa din iyang pagmamahal ninyo sa akin sa iba. Kaya may mga tao tayong matutulungan, yes, na hindi nila maibabalik sa atin yung tulong na ibinigay natin sa kanila. At hindi naman talaga kinakailangan. So, sana ay i-celebrate natin, mga kaibigan. Kung nung nakaraang linggo, ang encouragement ko ay i-celebrate mo ang kadakilaan mo, ang sarili mong kagitingan, yung hero in you. Celebrate that. Don't forget that. Because you do contribute. You do matter. Pero ngayon naman, ang gusto ko na pagtuunan natin ng pansin ay ang ating komunidad. Yung success natin is a story of community. Lagi ko po sinasabi na imposible sa isang tao talaga ang magtagumpay na siya lamang mag-isa. It cannot be. Kahit napasabihin niya na I'm a one-man team, still cannot be. Still cannot be. Kasi yung produkto na binibenta niya, ginawa ng ibang tao yan. Kung nagbibigay man siya ng serbisyo, may ibang tao pa rin sumusuporta dyan. So there's really no such thing as a one-man team. Alright, dear friends? Kaya samahan niyo po ako habang pinag-uusapan natin yung kadakilaan ng ating komunidad. Kung ang komunidad mo lamang ay ang iyong pamilya, okay, then take care of your family or of your barangay, or of your town, di ba? Or of your province, or of your city. And then, of course, our country. Kasi minsan yun ang kulang sa atin, mga kaibigan, na pag sinusukat yung ating pagmamahal, labis lagi ang pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Pero medyo nagkukulang tayo minsan sa ating pagmamahal sa ating bayan. Diba, mga kaibigan? So, sana ay maibalik natin yung marugdog na pagmamahal sa tawag dito. Meron pa bang ibang word sa komunidad? Text nyo nga po ako. Kasi alam ko, komunidad is just like Spanish, di po ba, na community then turned into komunidad. Meron pa bang iba? Help me, please. Alright, sa mga bago nating mga tagapakinig, welcome to my life. Welcome to Winner Ka Pinoy, your Sunday source of inspiration. Yung iba ang tawag nila dito ay kanilang Sunday vitamin. Maraming salamat po that you consider my show and my words, even my voice as your Sunday soul vitamin. I really appreciate that.
Sa mga bago po tating tagapakinig, ito po ang aking number, 0920-922-9462. I'm still broadcasting from home at kasama ko pa rin po sa ating istasyon si Mr. Francis Teves, Peter Paul Marie, and of course, Miss Jewel Madayab. They make this broadcast possible. So thank you to them. 4 po kami ngayon na Winner Ka Pinoy team to bring you this program. So dear friends, please don't call me on my number. I'll share with you something para po hindi niyo ako tawagan. When you call me on my number, I automatically block you because I think the respectful thing to do is to just text. Dito ba? Parang it is so intrusive po na tumawag. Even my friends, even my clients, they first ask, Chris, is it okay to call? They don't call immediately kasi I think that's the ethical thing to do and the polite, courteous thing to do. Even I do not call my friends, even my best friend. Kagabi, I wanted to talk to my best friend because I said I really need a friend. So, I even asked my best friend. Best friend ko na po na. She's like a sister to me. Pero titanong ko pa rin siya, Jack, is it a good time to call? So, respect lang po. When I give you my number, it does not give you the license to call me up at any time. So, marami na po akong na-block sa inyo. Kung nagtataka kayo, ba't hindi ko kayo sinasagot? Because I really don't appreciate it. Text me po. That's the only thing that I would really request from you all. Alright? Dear friends? Okay, dahil alam ko maraming exciting sa bugtong, bago pa tayo mag-proceed sa ating mga bugtong, ay babasahin ko muna sa atin yung pangatlong dekalogo ni Apolinario Mabini. Para matulungan po tayo kung paano ba talaga maging isang Pilipinong makabayan. Pero hindi lamang makabayan makatao, makamapagmahal, makadiyos. Okay? Dear friends? So, yun ang aking hangarin ngayong tanghaling ito mga kaibigan. Ibalik sa atin ito kasi lalo na po sa atin na wala na sa eskwela dito ba? Hindi na natin alam itong mga to, hindi na natin ito inaaral. Naku, dumadami na po ang inyong mga messages. Wonderful, wonderful. Thank you so very much. I'll be reading your messages in a while. I promise. Ito na po ang ikatlong dekalogo sa atin ni Apolinario Mabini. Sanayin mo at dagdagan ang katutubong alam at talas ng isip na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagmamalasakit mo sa buong makakaya mo. Ano to? Ay, sorry po. Chris. Alright, take 2. Sorry po, basta pag talaga pag Tagalog ay ambot na lang gid. Nabudlayan gid ako. Sa mga nagapamati sa akon dira sa akon banwa, sa Surala, sa Banga, madamog gid na salamat. Sa akon ng mga paryente, thank you gid, thank you. I do not normally greet my family. I'm so sorry about that. Sabi nila, bakit ikaw? You greet other people, you don't greet your own family. Kasi alam naman na nila na mahal ko sila sa may Lorenzana, Galang family. I love you all. Tagsa ako ng mga kasimanwa, baw, ate, langga ko gid kamatanan. Alright, ito na po ang pangatlo. Sanayin mo at dagdagan ang katutubong alam at talas ng isip na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagkasakit mo sa buong makakaya ang gawang kinahihiligan ng iyong loob. Na huwag kang ang lalim ng Tagalog ni Apolinario Mabini, na huwag kang sisinsay kailanman sa daan ng magaling at katuwiran. Nang mapasa iyo ang lahat ng bagay na dapat mong kailangan. Na mapasa iyo ang lahat ng bagay na dapat mong kailanganin at sa paraang ito'y makatulong ka sa ikasusulong ng kalahatan. That is a beautiful word. Kalahatan po, kalahatan. Hindi na ako gagamit ng komunidad. Kalahatan, okay? Tayo as one community. Nice. Kung gayo'y magaganap mo ang ipinatutungkol sa iyo ng Diyos sa buhay mo. At kung ito'y maganap mo, ay magkakapunan ka, at kung may puri ka na'y ipatatanghal mo ang kaluwalhatian ng iyong Diyos. So very beautiful. So very beautiful. Patawad po, Apolinario Mabini.
para po sa pagkakamali ko sa aking pagbabasa, pero ipapaliwanag ko siya ng maayos. Sanayin mo at dagdagan ang katutubong alam at talas ng isip sa pamamagitan ng pag-aaral. Mag-aral po tayo, mga kaibigan, kayo mga estudyante na nakikinig sa akin. Hindi nyo lang alam kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Kung ano ako ngayon, kung sino man ako ngayon, dahil yun sa nag-aral ako. Dahil yun sa nag-aaral ako ng mabuti. Dahil sa, hindi ako umasa na, di ba, diploma naman, automatic na yan, magkakatrabaho. Hanggang ngayon po, nagtuturo ako sa iba pero nag-aaral din ako. Marami ako mga courses na in-enrollan online nung wala pa ang pandemic. Ako ay nag-e-enroll din sa mga courses, sa mga attend din ako ng mga seminar. So mag-aral mabuti, mag-aral mabuti. Dagdagan natin lagi ang ating kaalaman. Meron ako i-share sa inyo mga kaibigan talaga. This is an accomplishment. Kaya sa sakit ng mga daliri ko ngayon. Pininturahan ko yung sarili kong kwarto at cabinet. Di po ba ang galing? Nakakatuwa. Grabe. Isang cabinet lang talaga pero 9 hours ko siyang ginawa. Ang hirap pala. So doon ko na-appreciate na ang hirap pala maging laborer. Ang hirap pala maging painter. Imagine yung mga nagtatrabaho sa construction workers. Hats off ako sa inyong lahat. Hats off talaga. Tapos, kagabi ulit, isang part na naman ang kwarto ko. So natapos ko na po finally. Pero sakit na mga daliri ko, sakit na mga legs ko. Talaga sabi ko, this is such hard work. But then I loved it and now marunong na ako. So naidagdag ko yan doon sa aking katutubong kaalaman na inaral ko na walang nagturo sa akin. So, dagdagan natin yung mga kaalaman natin, mga kaibigan. Ha? Marami naman sources dyan. Kayo na may access sa internet, na YouTube naman. Diba? Huwag tayong magdahilan na wala kang oras or wala kang paraan. Di magtanong ka, diba? Merong isa dati na gustong magtayo ng negosyo. That's 6 years ago, I think. Kasi 5 years na yata yung kumpanya niya ngayon. Tapos sabi niya, Chris, pwede ba kita maimbitang magkape? So, sure, of course. Yan. So, nag-meet kami. Tapos tinanong lang niya ako kung paano daw yung kwento ko nung nagsimula ako sa Training Edge. Ano yung mga hirap na dinanas ko? Ano yung mga ginawa ko nung nagsisimula ako? Ganyan. So, wala akong kulang sa kwento ko. Kinuwento ko po lahat. Tapos, alam niya po, sabi niya, well, nakakatuwa because hindi na ako masyadong takot dahil nalaman ko yung kwento mo. See, difference. Minsan, wag lang kayo mahihiyang magtanong. Wag lang kayo mahihiyang magtanong. Last week, nag-post ako sa aking Facebook page. Ay, nga pala, kayo po na nag-a-add sa akin sa Facebook. Naku, na-reach ko na po yung 5,000 limit. Huwag niyo na po akong padalahan ng friend request kasi hindi ko na po kayo maa-accept. Kasi para po ma-accept po kayo, kailangan ako mag-unfriend ng isang tao, di ba? So, para hindi naman fair. Ayan, so, this is my suggestion po. Dahil nga na-reach ko na yung 5,000 limit ko, I created a page na pwede niyong i-like and follow. So, lahat po ng post ko doon, makikita niyo pa din. Tapos, you can even send me messages there. So, the name of my page is Chris Lorenzana, author, trainer, coach. Ayan po So, please just like or follow that page because I always post videos there. So, para hindi po kayo, para ko pa rin kayong friends. Ayan. And you can always send me message to Messenger. Kahit di ko naman kayo kaibigan sa Facebook, you still can send me messages. Alright? Para hindi nyo na po ako i-add. Yan. And I posted a week ago na sabi ko, I'm open to people who would like to consult me for financial coaching na libre naman. Sabi ko, I will not sell you anything. Wala akong ibibenta. I will just continue on with my goal to educate. Kasi ang gusto ko lang is to educate 100 people this year. Yan ang goal ko. Na maturuan ko. Pero sa Winner Ka Pinay pa lang, talagang quota na po ako, dito ba? Na parang I'd be able to educate Filipino families how to save, na para makapag-ipon ka, ganyan, na hindi ka na nangungutang masyado, how to plan your life financially, kasi mga anak mo lumalaki, ganyan. Alam niyo, nakakatawa because there were some people who really did send me a message para makapagpa-schedule on financial coaching. So we talk for 30 minutes, 1 hour. O diba? So,
hindi kailangan lagi na ikaw lang ang dapat matuto on your own. May mga ibang tao na dyan na nakakaalam, kaibigan, ha? Kaya nga, every story of success is a story of community. Kwento ng kalahatan yun. Kwento ng kalahatan. Hindi natin pwedeng akuin na atin lamang lagi ang ating tagumpay. Diba, mga kaibigan? So, bago ko po ipaliwanag ang pangatlong dekalogo ng ating minamahal na si Apolinario Mabini, the Sublime Paralytic, I would like first to greet those who are watching through Facebook, Mr. Orlando Mendoza. Okay. Naku, Lando, pasensya ka na. Alright. I greet you. Lando, I hope that, your program natin is of a different tune. Si Rosan Melos Santos Pamayanan. Ay, ang galing mo, Rosan. I greet you all and your family. Okay. Ang bawat kwento ng tagumpay ay kwento ng isang pamayanan. Ang galing-galing mo, my friend. Thank you for that. Okay. That is a lot better than komunidad, di ba? And my dear friend, Miss Beth Vidanes, hello. Sabi niya, good morning. Chris Lorenzana, checking in for my Sunday boost. Thank you so much. I really appreciate it. Alam niyo si Beth dati, binigyan ko siya ng mga CD ng Winner Ka Pinoy nung unang-unang mga taon pa natin. At alam niyo po ba na maraming beses yung pinapakinggan yun kasama ng mga anak niya while she was driving. So nakakatuwa to be a part of families like that. Ayan. And greetings to you, Mr. Virgilio Del Rosario from California. Hey! Welcome, my friend. And please do send me another message as to what time it is there now. And please, sumali ka sa ating bugtong. Ayan. Nakakatuwa naman that we have a live audience now from California. Before we play for you another our first song na talaga namang marami sa inyo alam ko ay natutuwa sa kantang to. At dahil merong last week na talagang sabi niya, favorite song ko talaga yon. So sabi ko, I will play it again this week. I'll play it again this week. Okay, before we play for you that beautiful song, at alam niyo na kung ano yun, hawak kamay. Diba? Sabayan niyo nga ako, mga kaibigan. Hawak kamay. Di kita iiwan sa paglakbay. Diba ba? Yun ang kwentong pamayanan. Hindi tayo nang iiwan. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay. Totoo po. Wala po talagang katiyakan sa ating mundo. Kaya ito na po ang unang bugtong ko for you. Ito po pwede po bang si Boy, si Alicia, si Rowena, at si Adora, pwede po bang, kasi nanalo na kayo last week, pwede bang, let's give the chance to others naman, So, ito po ang ating gagawin. Gaya pa rin po ng dati, yung pinakaunang tamang sagot ay mananalo ng load. Pero, para po, para po fair, tama ba? Para fair, isang entry lang ngayon, hindi na pwede yung maraming entry. Yan, para fair. Para mag-isip ka muna bago ka mag-text. Tapos, 50 pesos pa rin yung price. At gusto kong magpasalamat sa donor ng ating premyo para sa ating mga bugtong, sa branch manager ng Mandarin Garnet Quartz, Mr. Roel Balignasay. Thank you sa pinadala mong donation for Winner Ka Pinoy na ginagamit nating pampremyo sa ating mga bugtong. Sana ay may mga bata na makakasali ngayon. Okay, ito na po ang unang bugtong. Ready na? Please wag pong mag-Google, wag pong mag-cheat, di ba? Mag-isip ka talaga. Yun naman ang purpose ng bugtong Okay, ito na. Langit sa itaas, langit sa ibaba, tubig sa gitna. Langit sa itaas, langit sa ibaba, tubig sa gitna. Okay? So, yun po ang ating unang bugtong. Send me your answers. Huwag niyo po akong tatawagan here at my number 0920-922-9462. At habang kayo ay nag-iisip ng inyong sagot, here is that very beautiful song with Mr. Francis Teves. Let's play for you. Hawak kamay.
Napakagandang kanta. Di po ba mga kaibigan? So ituloy lang po natin, ha? Hawak kamay. Hawak kamay. Yan po talaga ang essence ng community. Di po ba? Kapag may kahawak ka ng kamay, parang lahat ng bagay madali. I don't know, but I'm really so passionate about that na kunyari po, may kakayanan tayong tumulong, tapos hindi tayo tumulong, parang may mali po, di po ba? Parang sinayang natin yung pagkakataon para mas mabuo natin ang sarili natin at mabuo rin natin ang iba. Kaya natutuwa ako, I have a new community now. Ang pangalan ng community namin ay BNI. It's an international organization na ang ginagawa namin is that we refer businesses to one another. Alam niyo, nung bagong-bago pa lang ako and meron akong kasama doon na I was so touched kasi he owns a business, si Kaiser. Yung business niya is Streamline. That's the name of his business. Streamline. Ano na nga ba yung Streamline company ba yun? But they're into multimedia. At siya yung unang naniwala sa akin to really book me for a webinar for his team. And I was so touched by that na hindi ba lang siya tumawa doon sa fee na sinabi ko. Ako pa ang nanghingi ng discount para sa kanya. At dahil doon, dahil siya yung unang-unang nagtiwala sa akin, nakatatak na sa isip ko na, Kaiser, help me. Kaiser, help me. At kahit saan ako tumingin ngayon, I have his business in mind na pag meron mga ngailangan ng business niya, he will be the first person I will refer. Because he was the first person who metaphorically held my hand. So, ganun din po tayo. Kayo po, di po ba? Kapag meron kayong binibenta, yung mga unang-unang tao na nagtiwala para bumili sa inyong ibinibenta, di ba? Hindi nyo sila makalimutan. Actually, lahat naman ng mga kliyente mo, hindi mo makalimutan. Bakit? Kasi parang hinawakan nila yung kamay mo at sinabi sa'yo na naniniwala ako sa'yo, andito ako para suportahan ka. Kaya, ang kwento ng ating tagumpay ay kwento ng isang pamayanan, sabi nga ni Rosan de los Santos. Ito ay kwento ng pagmamahal ng hindi lamang sarili, kundi ng kapwa. So, kayo nga po pala na may mga negosyo, kasi hindi ko naman po lahat alam ang kwento ninyo. Pero kapag kayo po ay may negosyo at gusto ninyong makita kung paano siguro mas mapalago ito kahit na may pandemya, i-text nyo ako kasi pwede ko kayong imbitahin sa meeting namin. Hindi naman po lahat-lahat kasi pwedeng mag-qualify na mag-join. Pero pwede po kayong dumalaw. Zoom meeting naman po siya. So, text nyo ako. Malay ninyo na yung inyong negosyo pala, wala pang nagre-represent noon sa BNI. Like, for example, ako ay represent training and consulting. Si Miss Betbet na tagapakinig din natin is representing through Unificadas yung mga chemical products like sanitizer. So, malay mo, yung negosyo mo ay caterer ka, di ba? So, wala pa kami niyan. Pwede ka namin interviewin. Malay mo, pwede ka dyan, di ba? So, kasi kami pa lang na mga miyembro, kliyente mo na. Ganun kaganda ang pamayanan. Ganun kaganda ang komunidad na tinatawag, kaibigan. So, hindi mo kailangan mag-isa. Hindi mo kailangan magtagumpay ng mag-isa. Ha? You don't have to really go through it all by yourself. Alright? Ang dami-dami niya ng messages para sagutin yung ating unang bugtong, talaga naman. Pero bago pa, napakaaga pa nito nag-text na, 9:20 pa lang nag-text na si Mr. Donying. Sabi niya, magandang umaga, meron daw sana siyang handog na awit. Kailangan kita, pasensya po, Tito, pero hindi po talaga tayo request program. So, tingnan ko po someday kung saan babagay po yung kantang Kailangan Kita, ha? Pero anyway, inaalay po niya kay Family Agoho ang kantang Kailangan Kita. Ikaw na lang, kuya, ang kumanta, ha? Kay family nito. So, ang bumabati ay si Gunying Agoho. Yan. At, nakikinig daw siya kasama ang kanyang mga apo. So, I greet you all, Agoho family. Thank you so very much. Alright, now, let me look into your answers. Alright. This is a message from Miss Veridiano. Sabi niya, Miss Lorenzana,
Andito na naman ako para makinig sa programa mo. Binabati ko ang anak ko na si Jelly Verediano ng Laguna. Masaya at natutuwa ako pag natawa ka. Ganun po, that's beautiful. Sana maintindihan mo ang text ko kasi Tagalog ito. Naintindihan ko po. Kahit di na ako mag-text sa'yo, basta linggo-linggo nakikinig ako sa'yo. Thank you so much, Miss Veridiano. Thank you. Natutuwa ako na kumpleto ang iyong words sa iyong text. Na-appreciate ko po yan talaga. Ang request ko lang lagi is wag niyo akong i-text ng Jejemon. I really do not read well yung Jejemon. So, complete words, I appreciate that. Okay. Sa dami po na ninyo na nag-contribute ng tamang sagot, okay lang po ba? Ang sama ng aking kwan. Pero sa pangalawa po natin na bugtong for today, itong unang bugtong dahil sinabi ko na po yung rule na yung unang makakapagpadala ng tamang sagot is the winner of our 50 pesos load. Pero yung sa pangalawa po at pangatlong bugtong natin ngayon, lahat po ng tama ang sagot, this is what I will do. Ira-raffle off ko po yan, ha? I'll be very honest. May baso ako, isusulat ko lahat ng pangalan niyo sa papel, tapos papabunot ko sa staff ko po, okay? Tapos i-announce ko next week yung panalo sa number 2 and 3 bugtong, okay? Para lahat po may pagkakataon, kasi sayang naman yung opportunity ng iba. Okay, let's see kung ano yung inyong mga sagot. Yung mga pangungumusta po, thank you so much. Maputi naman po ako, 8887. Maraming salamat sa pakikinig. At Miss Corazon Tolosi, good morning din po. Stay healthy. Binabati po namin si Ate Nina ng maligayang pagsapit ng kaarawan today. Nawa ay patuloy kang mabigyan ni Lord ng lakas ng katawan at mga mabubuti at tapat na kaibigan. Mahal ka namin. Salamat po. God bless you always. From PWD Daniel. Salamat, Ma'am Chris. You're very welcome po. You're very welcome po, Kuya Daniel. So, happy birthday, Ate Nina, at sa lahat po sa inyo ngayon na nag-celebrate ng inyong birthday, especially to my friend who's celebrating his birthday tomorrow, Mr. Danny Taglin, who already passed away. I offer you my prayers. But really, happy birthday to you all. Happy birthday to you. O, ayan. Kayo na po ang magtugtong nun, ha? Thank you so much for that. Hindi na ako nakarating doon sa mga sagot ko, Ang haba na po kasi ng thread ng messages. Okay, from Ed Manukdok, another Tagalog meaning of community is taong bayan or taong nayon. Nice. Thank you so much for that, Ed. From Lita ng Pampanga, good morning. Just keeping in touch. Alright, thank you po, Lola. And, okay, ito na po ang unang entry ng sagot sa ating bugtong. Ano nga ba bugtong natin kanina? Sandali, balikan ko lang. Baka po magkamali ako Langit sa itaas, langit sa ibaba, tubig sa gitna. Okay. Ang unang entry natin from Brian Dalut ng Tabango, Leyte. Uy, mayong buntag kaninyo tanan. Itlog ang sagot ni Brian Dalut. Itlog. Okay, that makes sense. Gusto ko yung ganyan, yung nag-iisip talaga. May point. Pwede nga namang itlog. Ito from Enrique Vista. Ang sagot niya, balon. Interesting. That is so nice. Ito naman ang sagot ni Joe Ward Cruz ng Olongapo City. Ang sagot niya ay buko. Si Boy of Pampanga, ang sagot niya buko. Pero my brother, you're already disqualified kasi nanalo ka na last week. But thank you pa rin sa pagsali. From Flora de Hilia, buko. Alright. Nako, merong sumagot dito si Ray Santos ng Taguig City. Matutuwa kayo sa sagot niya. Hamburger. Hamburger para sa langit sa taas, langit sa baba, tubig sa gitna. Uy, nakakatuwa yung hamburger mo may tubig sa gitna, Ray. I love that entry. Okay. Maraming sumagot ng buko. Buko. Johnny Rabang ay about salamat, Dignigo. Buko rin ang sagot niya. Okay, tingin ko mauubos yung oras ko if I continue reading. Alright, yung iba ang sagot ay nyug. Ang iba sagot ay nyug. Tama po kayong lahat. Ang tamang sagot ay nyug. Pero pwede na rin nating i-consider yung buko, di po ba? Kasi ang nyug at buko, tama naman, no?
Pareho lang naman sila, di ba? It's just na yung buko is yung batang nyug. Naku, marami pong salamat po sa lahat ng sumali, pero kapag binasa ko po lahat ng inyong mga sagot, ay talaga pong mauubos yung ating oras. So, ang ating winner ay ang pinakaunang nagpadala. Wait lang. Ang unang tamang nagpadala ng tamang sagot ay si Mr. Joward Cruz. Alright? Joward Cruz, I will text you your load later ng Olongapo City. Congratulations, my friend. Thank you for your correct answer. Okay, dear friends, salamat po sa inyong matagumpay na pagsagot sa ating unang bugtong. Ayan, nako. Alright, sige. May sumagot dito ng Lobo, si Sofia Manalo. Very creative answer. So yung mga hindi, yun po ang titignan ko ngayon, ha? Nakakatuwa, di po ba? Okay. Abangan nyo po yung pangalawang bugtong natin po, ah. O, sige po, iawat na po sa pagsagot ng bugtong. Ng nyog pala. Okay. Alright. Nice, nice. Roxanne, thank you for your correct answer. There's a message here from Amelia ng SM Cachola. I always tune into your program every Sunday because you're such an inspiration. Sana lumawig pa ang iyong program. Thank you so much, Amelia. Maraming salamat, Miss Amelia Cachola of Bulacan. I really appreciate that. Thank you. Ako din. Yun din ang aking panalangin at pangarap na magtagal pa tayo. At marami pa tayong matututunan ng sama-sama. Gaya po na sinabi ko kanina, mga kaibigan, di ba? Ang ating tagumpay ay kwento ng ating samahan, ay kwento ng pamilya, kwento ng isang nayon, kwento ng isang pamayanan. So wag po natin kalimutan na, gaya nga ng sinabi sa kanta, di ba? Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. At bago pa po maubos yung aking oras, ay babasahin ko na yung ika-4 na dekalogo ni Apolinario Mabini. Ay, wait, hindi ko pa pala napapaliwanag yung pangatlo. So, sorry about that. Masyado akong na-engage doon sa ating bugtong. Ayan, pasensya na po kayo kung hindi ko na nabasa yung mga messages niyo po sa bugtong, ha? Pero, promise, next week, ang gagawin ko is that yung mga nakakatuwang sagot talaga, I will read them. Alright? So, para hindi po maubos yung ating oras. Idol Tejerero, happy Sunday to you too. Mr. Vic Valparaiso, thank you for tuning in. And Miss Maria Jens Benoya, thank you so much for joining me through Facebook Live. Okay. So, ang isa pa na sinabi ni Apolinario Mabini sa kanyang Decalogo, number 3. Sabi niya, siguro ang ibig niya sabihin is, huwag tayong lumihis kailanman sa daan na magaling at katwiran. And I agree, dear friends. Kasi ako din, sa tuwing lumilihis ako sa dapat, tuwing lumilihis ako doon sa kung ano yung may katwiran na dapat gawin, kung ano yung magaling, which is excellent, hindi rin ako masaya sa aking sarili. Siguro kung meron man tayo mga kababayan na nanlilin lang ng ibang tao, pero iba sa inyo na ibinuko nyo sa akin, yung ibang taong nanloko sa akin, dahil nagmamalasakit kayo sa akin, and I appreciate that. Pero, para ang feeling ko is, kung naloko man nila ako at nakakuha sila ng pera sa akin, di ba, parang, ang nawala sa akin is yung pera lamang. Pero yung, pag ikaw ang nanloko, parang ang nawala sa'yo yung dignidad mo. Hahayaan mo ba yun, kaibigan? Na dahil sa 2,000, 3,000, ay mawawala yung dignidad mo, di ba? Na yung pagtingin mo sa sarili mo ay magbabago, mag-iiba, na iisipin mo na hindi ka mabuting tao. So, sana yun ang gawin nating hangarin na huwag tayong lumihis, huwag tayong sisinsay kailanman sa daan na magaling at katwiran. Kaya nga tayo tinuturuan ng ating mga guro ng mabuting asal. At para sa ating mga guro, sana maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga estudyante. At tayong mga magulang, sana ay maging maayos tayong halimbawa para sa ating mga anak. Kasi sa atin sila tumitingin kung ano ang tamang halimbawa ng magaling at may katwiran. At nakakatuwa ito na, sabi ni Apolinario Mabini, sabi niya,
para daw mapasa atin ang lahat ng bagay na dapat natin kailanganin. See? Yung dapat ang hangarin natin na mapasa atin lamang ay yung mga dapat natin kailanganin. Hindi sinabi na lahat ng gugustuhin natin dapat mapasa atin. Hindi. Na dapat nating kailanganin. At sa paraang ito'y makakatulong tayo sa ikasusulong ng kalahatan. Napakahalaga ng paalala na yan, kaibigan, na ang gustuhin lang natin ay yung dapat nating kailanganin. Pagkain, inumin, di ba? Damit na tama lamang, na maayos yung ating bahay, di ba? Tapos, para maisip naman nating tulungan ang ikasusulong ng kalahatan, yung ikasusulong ng iba. Nakakatawaan na po. So, yun, kaibigan, yun ang napakahalagang mensahe sa atin ng ikatlong dekalogo ng ating sublime paralytic. He was a sublime paralytic kasi ginawa niya to. Kung nasa dekalogo niya, ginawa niya to, mga kaibigan. Ayan, ako mga kaibigan, ako talagang time check po muna. It's 12:02 in the afternoon. And I hope you're enjoying your lunch with your loved ones at nasa gitna ninyo ang inyong radyo o ang inyong telepono. I'm so grateful with that. At sana ay habang kayo ay kumakain, kayo ay nakangiti. Mga kaibigan, at kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana, dito sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At bago po ako magtuloy at bago maubos pa ang ating oras, eto po meron kaming tutugtugin sa iyo ni Mr. Francis Teves na napakagandang kanta. Na itong kanta na to ay inirekomenda sa atin ng isa nating tagapakinig, si Tito Lauro. This is such a very, very beautiful song. The Last Thing on My Mind by Neil Diamond. Enjoy this, dear friends. It's a lesson too late for the learning, made of sand, made of sand. In the wink of an eye, my soul is turning. In your hand, in your hand. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? Well, I could have loved you better. I didn't mean to be unkind. I know that was the last thing on my mind. You got reasons aplenty for going. Yes, I know. Yes, I know. For the weeds have been steadily growing. Please don't go. Please don't go. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind?
could have loved you better. I didn't mean to be unkind. You know, that was the last thing on my mind. Such a beautiful song, dear friends. Such a beautiful song. The last thing on my mind. Sabi nga sa kanta, I could have loved you better. I did not mean to be unkind. Know that that was the last thing on my mind. Minsan po mga kaibigan, we do not mean to be unkind naman talaga. Hindi naman talaga natin sinasadya na maging mapanakit siguro. Hindi naman natin sinasadyang maging makasarili siguro or na kulang tayo sa pagmamahal sa iba. Maybe we do not intend to. Maybe we do not mean it. Hindi natin siya sinadya. Hindi natin ginusto. Na it's the last thing on our mind to be unkind. I get that. I get that. Pero it is a very beautiful reminder for all of us na siguro mga kaibigan, why don't we put it on top of our list to be kind? Diba? To be kind, to be loving, to be compassionate. Napakarami dyan na mga tao na nakakatuwa. Hindi nila alam kung punong-puno yung mga araw nila kasi may negosyo na silang sarili. Meron pa silang inaasikaso ng mga organisasyon para makatulong sa ibang tao. Yung mga iba nagluluto, nagtatahi ng mga face mask. Yan, adami nilang ginagawa para sa kanilang kapwa-tao. So sana kaibigan, gumawa ka rin ng paraan para makatulong sa iba. So that the first thing on your mind is to be kind. The first thing on your mind is to love. Okay? Dear friends? So that hindi yung pagdating ng dulo ng buhay natin, magsisisi tayo at sasabihin natin sa ating sarili na wait lang, parang wala yata akong nagawang masyado para sa aking kapwa. So, there, dear friends, at naku, dahil napakabilis na ating oras, let me greet Miss Ante Byron from Cotabato. Ay, abaw. Thank you so much sa lahat po ng tagapakinig ko from Cotabato City. Ayan. Alright, yung mga sumasagot pa po ng buko, tapos na po siya. Ayan, ha? Okay. Salamat po sa lahat ng mga sumagot ng buko. Okay, ito meron po tayong texter, si Dodon, 48 years old, taga Tayabas, Quezon. Nananawagan lang po daw ng konting tulong sa listeners ng Winner Ka Pinoy. Isa siyang cancer patient. Okay. Alright. Dodon, ipamimigay ko yung number mo, ha? Dahil humihingi daw po siya ng tulong at wala siyang kakayanan na magpagamot at nag-iisa lamang siya sa buhay. That must be really hard, you know, to have that illness. Tapos mag-isa mo lang. Ito po ang number ni Dodon, mga kaibigan. Pwede niyong i-verify sa kanya yung kwento niya. Huwag niyong gayahin yung kwento ko dati na I just kept on giving without even checking. Ito po ang number ni Dodon. 0947-427-9674. So kayo po na may mga kakayanan, tulungan siya. Hindi naman kailangan pera. Di po ba? Malay niyo, meron kayong pwedeng mapag-referan sa kanya doon who could help him, di ba? An organization that can help him. Taga Tayabas City po siya ng Quezon. Ito ang number ulit ni Dodo na cancer patient at mag-isa lamang sa buhay. Nananawagan sa ating tulong. 0947-427-9674. Ayan po. Pag hindi niyo po nakuha, please text me later po para mabasa ko po ulit or maibigay ko sa inyo yung inyong number. Ito po ulit ang aking number, 0920-922-9462. Merong nag-text sa akin, parang wrong send po yata. Ang tanong niya sa text niya ay, galit ka ba? Hindi po ako galit. Bakit naman po ako magagalit? Ayan, wag niyo lang po ang tatawagan during the show po talaga, especially because nakakat yung line ko. Ayan, alright. Ay, salamat po talaga.
Miss Jelly Veridiano ng Nagkarlan. Hindi daw po nakakaantok ang ating programa. Thank you! Thank you for that. Now that makes me feel good. Kasi meron dating nag-comment, di po ba, na yung boses ko daw parang pangpatulog. Dapat po talaga siguro kumanta ako minsan ng lullaby para sa mga, ayan, hindi makatulog. Okay. Dear friends, bago maubos yung aking oras, let me share with you a beautiful story. Dahil nga ang ating usapin ay tungkol sa na ang tagumpay natin ay hindi nakasalalay sa sarili lamang natin. Na ang ating tagumpay saan ka man makarating or kung nasaan ka man ngayon, yung tagumpay na yan ay tagumpay ng isang pamayanan, tagumpay ng isang samahan, tagumpay ng isang nayon, ng isang barangay, ng isang pamilya, or tagumpay ng isang henerasyon na ipinasa sa iyo, na inaalagaan mo. Posible yun, di ba? Kaya sana ay lagi nating isa-isip na dahil nagtagumpay tayo, dahil sa ibang tao, tulungan din natin yung iba na magtagumpay. O nga pala, yung sinasabi ko kanina, sa BNI po pala, Streamlined Campaigns, yun yung business ni Kaiser Estrada na unang tumulong sa akin, na naniwala sa akin nung nasa BNI ako at nagpa-webinar kaagad siya sa mga tao niya. Siya yung behind doon sa mga shows na parang, parang yung sa, di ko pala pwedeng banggitin. Ako nga na may mga negosyo po kayo na gusto nyong dalhin online, siya yung best person. Pag kayo pala ay may mga conferences, kunyari may mga tagapakinig ako mga guro, tapos yung mga conferences nyo, mga summits niyo hindi nyo maituloy dahil hindi nga pwedeng magkita. Isa sa mga ginagawa nila, Kaiser, is kahit all over the world, pwede siyang maggawa ng conference, online conference. Galing, di po ba? Tapos, pwede rin kayo doon magkaroon ng mga exhibits. Kaya nilang gawin yun. So, just text me so I can refer you to him. Alright? Para huwag niyong isipin na imposible yung mga ganong bagay. Posible po. Posible. So, kung ngayon naaabot ko kayo from the comforts of my home, pwede rin kayong magsama-sama from the comforts of your home in an international conference. Send me your message po 0920-922-9462. At kung may mga negosyo nga kayo na gusto ninyong ipaalam sa amin na malay nyo matulungan namin kayo sa BNI, pwede ko kayong imbitahin sa meeting namin sa Thursday. Every Thursday naman yun. So, padala nyo lang din po ulit ako ng message para mag-guide ko kayo on how to join. Kasi hindi kayo pwedeng mag-join lamang on the day. Kailangan mag-register and i-register ko rin kayo. Alright? So, malay mo, di ba? Yung nawawalan ka ng pag-asa na wala kang kliyente, malay mo, nasa BNI pala ang iyong pag-asa. Diba? Maraming taong gustong tumulong. Huwag ka lang mahihiya. Huwag ka lang mag-atubili. Diba? Huwag mo lang isipin na, mahirap, ayoko na. Hindi ka pa nga nagre-reach out Andito kami, Hawak kamay, diba? Hawak kamay. Okay, dear friends. Nako, at malapit na naman pong maubos yung ating oras. Meron akong ibabahagi sa inyo na kwento. Isang mataas na bundok ang tinangkang akyatin ng isang grupo ng kalalakihan. Ngunit, sa proseso ng kanilang pag-akyat, isang pagguho ng yelo ang naganap at marami sa kanila ang nasalanta at namatay. 3 lalaki mula sa grupong yun ang milagrong nakaligtas. Ngunit, malubhang napilayan ang isa. Mamamatay na rin lang ang lalaking yan. Iwan na natin ang pagyayaya ng isa. Hindi natin siya maaaring iwanan hanggat may buhay pang nalalabi sa kanya. Wika naman ng ikalawa. At anong gagawin mo? Bubuhatin mo ang lalaking yan hanggang sa makababa tayo? Baliw ka, isa kang baliw, sabi ng unang lalaki. Mas hindi ko makakayang iwan siya dito, ang tugon ng pangalawa. Kaya't nagpatiuna na ang lalaking nauna at iniwan na ang dalawa. Samantala, buong pagtsatsagangang binuhat ng lalaki ang sugatan. Isinakay niya ito sa kanyang likuran at yumakap naman sa kanya ang lalaki upang hindi mahulog. Naglakbay sila sa ganitong ayos kahit na nga mahirap ay tiniis ng lalaki mailigtas lamang ang kasama. Makalipas ang 2 araw ng paglalakbay, laking gulat ng 2 lalaki nang madaanan ang isang bangkay. Bangkay yun ng lalaking nagpatiuna sa kanila.
bangka yun ng lalaking nagsabing iwanan na lang yung taong sugatan. Ano ang nangyari? Tanong ng napilayang lalaki sa kasama. Hindi niya marahil nakayanan ang lamig at bumigay ang kanyang baga. Pero tayo, nakayanan natin ang lamig. Dahil magkasama tayo at magkaniig ng ganito, ang init ng ating mga katawan ang naging protection natin sa matinding lamig. Ganda, di ba, kaibigan? Napakahalagang aral nito para sa atin, kaibigan, na minsan kapag inuna natin ang ating sarili, sorry for the, pero we turn cold and we die. Kagaya nitong lalaking nagsabi na, iwanan mo na yan, baliw ka ba? Iwanan na natin siya at nauna na nga siya. He thought he was saving himself by doing that. But, well, yellow yung metaphor, pero totoo naman eh. Pag yung tao nagiging makasirili, he turns cold and he dies. He may not die physically, but he dies spiritually. He dies because wala siyang kaibigan, di ba? Parang, di ba mga kaibigan? So, ang pagmamahal talaga sa kapwa ay palaging may magandang kinahihinatnan kaysa sa mga nang-iiwan. Beautiful, isn't it, dear friends? Beautiful. So, sana ay nakapulutan natin ng aral yan, mga kaibigan, at sa aking nalalabing oras, ako, sasabihin ko na po yung ating mga konting matatitirang bugtong. Baka malungkot kayo masyado. Pero wag na po kayong sumagot ng mabilisan kasi hindi na po ito-unahan. Dahil na po ang aking mensahe ay ang iyong tagumpay ay tagumpay nating lahat, di ba? So, bubunot ako sa inyong mga tamang sagot at i-announce ko next Sunday yung winners. 2 winners ng 50 pesos load. At yung load mo, Joward Cruz, ay mamaya ipapadala ko sa'yo. Ayan. At Miss Maricruz Mendez at sa inyo lahat dyan sa Sorsogon, pinabati ko po kayong lahat. Ayan. At there we go. Alright. Miss Beth Madrid, I already asked Abby to call you for your HMO po. I'll remind her po to call you up again. Ayan. So, sa lahat po sa inyo na nagpadala ng inyong mga messages, maraming salamat po. Ayan, may mga sumasagot pa rin po ng niyog. Thank you for that. Ayan, at dear friends, hindi ko na po na naman matatapos yung aking inihanda, pero sana ay nakuha ninyo yung kahalagahan ng ating mensahe ngayong tanghali, mga kaibigan, na hindi natin sarili ang ating tagumpay. Kapag may nagsasabi sa akin na, Chris, buti ka pala na narating mo, it's because may mga tumulong sa akin. I stand on my history. Yung mga ninuno ko loved so much, kaya naipanganak yung lolo ko, at yung lolo ko loved so much, kaya naipanganak at lumaki ang tatay ko at ang nanay ko, at yung mga magulang ko, kahit they were only very young, my mother was 17 when she got married and my father was 20, di ba? Itinuloy nila ako, thank God, di ba? Otherwise, I wouldn't be here. So, you know, yung tagumpay natin ay hindi atin lamang. At sana ay balikan natin yung mga kwento ng ating buhay para mapasalamatan natin ng tama yung mga tao, mga kaibigan na tumulong sa atin. Alam niyo, meron pa sana akong isang kantang tutugtugin for you all. Kaso, sobrang konti na lang yung oras natin. So, patutugtugin na lang namin ito sa inyo next week. Pero, para hindi kayo masyadong malungkot, ano kaya yung kantang yun? I will sing for you the first stanza. Is that okay? And this is especially dedicated to you. To you. Not no one in particular, but to you as my listener. Para sa akin, bayani ka. Alam mo yung kahit naghihirapan ka pero nagsusumikap ka pa rin, bayani ka. Alam mo yung kailangan mo magsimula ulit kasi yung negosyo mo nalugi, wala kang customers or natanggal ka sa trabaho mo, pero ngayon, ginagawan mo ng paraan para mairaos ang pamilya mo, bayani ka. Mga guro, na hirap sa online classes, hirap na hirap kayong maghanda, pero ginagawa niyo pa rin, bayani kayo. Bawat magulang na sinasamahan ng inyong mga anak sa kanilang online classes, bayani kayo. Bayani kayong lahat. Di ko na kayo may isa-isa ha. Kasi kailangan ko pa kayong kantahan di ba?
Pero lahat po na nakikinig sa akin, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na. Before I close, and this is for you, my friend. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along. Hanggang doon na lang mga kaibigan ang kakantahin ko ha, kasi gusto ko lang mapasaya ka. Na kapag kailangan mo ng hero, ng bayani, una, look inside your heart. Look inside your heart. And then after that, look around you. There are heroes all around you. Alright, dear friends? So wag mawawalan ng pag-asa. Pagsubok lang to. Problema lang to. Mas malaki tayo kesa sa ating problema. Problema. Ayan, ako po ay nangangabulol na dahil tapos na naman po ang ating oras. Nako mga kaibigan, sana ay kayo ay aking napasaya sa ating programa ngayong tanghali. Maraming salamat ulit, Jewel Madayag, for broadcasting this, making this possible for Facebook Live and YouTube Live. Mr. Peter Paul Marie for our Zoom. Thank you so very much. And of course, for preparing our songs, and for our technical engineer, Mr. Francis Teves. Thank you so very much. At kaibigan, ang totoong bayani ay malaya. Ang totoong bayani ay nagmamahal. If you want more inspiring videos from me, kasi namimiss nyo ako during the weekdays, please visit my YouTube channel, B3 with Chris Lorenzana. You can also subscribe if you want. Alright, your friends? At, nako, magagalit kayo sa akin pag hindi ko sinabi yung natitira kong bugtong. Okay, eto na. Ang anak ay nakaupo na, ang inay gumagapang pa. I-announce ko yung winner next Sunday. Send me your answer to that. Ang anak ay nakaupo na, ang ina ay gumagapang pa. That's the one. At yung pangatlo, maliit na bahay, puno ng mga patay. Ayan, yun yung pangatlo. Maliit na bahay, puno ng mga patay. Alright, dear friends? So, hindi na po unahan yan. Just send me your answers at 0920-922-9462. I will draw the winner next week. Habang po tayo ay nakikinig, hindi ko po siya i-draw before. I-draw ko siya during our show next Sunday. Sabayan nyo na po ako mga kaibigan. Sikapin po natin maging isang tunay na Pilipino. Sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan kaibigan ha, winner ka. Winner ka, Pinoy.